Hello, hello, hello. Live na po tayo. Paki-announce na lang dyan sa group chat natin. Live na tayo. Nuggets tayo. Nuggets ano kaya ito, Ate Sina? Nuggets number ano na ito? Numberan mo, hindi ko na matandaan eh. Number 6 na ba ito? Number 8? Number ano ba ito? Tingnan ko dito, meron akong ano dito eh. Tingnan ko nga anong nuggets na ito. Nuggets what? Nuggets number what? Nuggets ano na ito? Newness of life, fruit, long suffering, nuggets. Hindi ko yata nalagay ditong nuggets ko sa God kind. Ay, hindi ko nalalagay yata dito. Nuggets number 6 last time. So nuggets number 7 tayo. Alright. Diyan tayo. Nuggets number 7. Alright. Ito na tayo. Live na tayo. Nuggets number 7. Basahin natin. Lahat tayo makaka-relate dito sigurado, pero kailangan natin aralin. Kasi lahat tayo sigurado dito ay may labor, may paghihirap na talunin, kumbaga. Okay. Nuggets number 7 na tayo. Good morning, good morning, good morning. Alright. Announce natin dito sa group chat. Live na po tayo. Okay. Punta tayo sa ating verses. Unang Juan, chapter 2. Simulan natin sa 15 hanggang 17, verses 15 to 17. Unang Juan, chapter 2, verse 15 to 17. Basahin ko po. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Verse 16, sapagkat ang lahat ng nasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanglibutan. Verse 17, at ang sanglibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon. Datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailan man. Hallelujah. Father Almighty, salamat sa salita mo na tutusok sa aming mga puso. Hihiwa na naman, papatay na naman sa mga gumagapang na masasamang hayop sa aming kaloob-looban, sumisisid sa dugo, kalawakan ng dagat namin sa loob, at sa impapawid namin mga ibon. Salamat po at ibibigay mo sa amin ang iyong karunungan upang pagharian, dominahin, isubdue itong sanglibutan na nasa amin pa rin sa loob. Kailangan namin ito, Ama, na lupigin, malupig dahil meron kaming kapangyarihan para lupigin sila. At ikaw na ang aming buhay, ikaw na ang aming kapangyarihan. Hallelujah. Father, naisin mong bawat isa sa amin makatanggap ng salita mo na makapangyarihan upang mawasak, mapagharian namin ang mundong winawasak nitong mga maling haka. Hallelujah. Father, we thank you. Salamat, banal na Espiritu, Daddy, Aba. At nangyari na naman ang nangyari pa noon at ang mangyayari pa bukas na nangyari na rin na hinahanap mo ang nangyari na alam namin nangyari na rin sa amin. Hallelujah.
Kordero ng Diyos, Hesu Kristo naming Panginoon at buhay, salamat sa iyong espiritual na dugo, banal na dugo, na kailanman hindi pwedeng talurin nitong karagatan, himpapawid at lupa na ginagapangan ng masamang pita. Salamat at ang dugo mo na nananalaytay sa aming mga bulalo, sa aming mga buto at laman, ay kasama ng banal na espiritu na nagroronda, nagpipirambulit sa loob namin at lahat sila ay lulupigin dahil nilupig mo ng lahat ng ito. Salamat po, Kordero ng Diyos, Hesu Kristo na aming buhay. Father Almighty, we bless you sa pangalan ng aming katuwiran, aming buhay, aming katauhan, si Kristo Jesus. Amen. Angels of God, we dispatch you in Jesus' mighty name. Go forth. Hallelujah. Tingnan natin itong sinasabi sa verse 15, unang 1, chapter 2. Tingnan natin po. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan. So, pag hindi nga naman natin itong pagbulay-bulayan, akala natin lahat ng nasa atin ay sanglibutan na. Halimbawa, ayaw mo ng sweldong mataas dahil sa sanlibutan. Alam mo yung ano to mapanlin lang itong mga hayop, mga ibon na hindi ka nais-nais sa ating impapawid sa loob natin. Marami din, akala nasa ministry na tayo, iniiwan ng pamilya doon. Naabutan ko sila doon sa Quiapo, laki ng bahay na yan. May taga Bicol, may taga Marikina, iniiwan na nilang pamilya nila. Dahil kapag hindi mo ro tinalikuran ang iyong pamilya, ay hindi ka karapat dapat sa Panginoon. No? Mga ganyang mga haka. Sabi ko, ilang taon na mga anak mo sa kanila? May 5 akong anak. Ang panganay nyo, high school na po. Naku, kailangan nila ng ina. Ba't mo iniyon? Yan po ang sabi ng Panginoon Kita mo yan. Yung mga ibon sa papawid natin, kapag tayo nakinig sa mga ganyang mga panlilin lang, ang una nating ministry ang ating pamilya Actually, ang una nating ministry ang ating sarili. So, may mga akala natin nasa sanglibutan porque marami diyang mga preachers na ayaw nila makita o bumili ng bagong kotse dahil hindi raw yan tama sa mata ng Panginoon dahil sanglibutan yan. Kailangan po natin sasakyan. Kailangan po natin ng pera sa ministry. Hindi po yung tinutukoy ng Panginoon. Ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Ang sinasabing sanglibutan kasi dito ay mundo na ginagalawan ng verse 16. Tingnan mo Kung ang sino man ay umibig sa sanglibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. So, kailangan nating halongkatin ang ibig niya sabihin. Ito ang sanglibutan. Sapagkat ang lahat ng nangasa sanglibutan, ito, number 1, ang masamang pita ng laman. Masama na pita. Ibig sabihin kung may masama, may mabuting pita. Halimbawa, mag-asawa, nagmamahalan, nag-honeymoon, hindi masamang pita yan. Mabuting pita yan. Si mag-asawa sila Halimbawa mo, masarap na pagkain at kaya mo namang bilhin, iluto. Hindi masamang pita yan kung yan ay nakakabuti sa katawan. Pero kung ang pagnanasa, pagiging matakam natin sa pagkain na nagdudulot naman sa atin ng hindi magandang kalusugan, ay masamang pita din yan. So ang sabi dito, puro masama ang masamang pita ng laman. Ang pita kasi pagnanasa sa King James Version, the lust. Sabi dito, sabi sa verse 16, the lust of the flesh. Hindi porke lust ay masama. May mga lust na para sa iniibig. Nagkakaroon sila ng pagkakasundo dahil talagang karapat-dapat sila sa isa't isa.
So naglalast sila sa isa't isa dahil bunga ng pag-ibig nila. Hindi po masamang last yung kasi sila naman ay talaga nag-iibigan, no? Kumbaga mag-asawa. Hindi po masamang last. Ang sinasabing longing, desire. Sabi ng Panginoon ay kung ang itong salita na lust ay ang ibig niya sabihin sa Greek ay epitomia at sinabi ng meaning na desire, sabi craving, longing, desire for what is forbidden. Lust tawag nun. Pero may desire na sabi niya, submit yourselves unto the Lord and He will give you the desires of your heart. So mayroong desire na mabuti, pero ito ay nasa pag-submit, pagpasakop sa Panginoon. So sa Tagalog, masamang pita, masamang pagnanasa ng laman. So ang laman na ito, hindi ito physical. Simula lahat ito sa loob natin. Pagnanasa, spiritual ito. Na kung hindi naman tayo marunong mag-inventory ng mga pita na ito, akalain natin na okay. Na? Sabi dito, ang masamang pita ng laman at masamang pita ng mga mata. So mayroong mata na sabi ng Panginoon ganito, sabi niya. Sabi ni Lord, sabi niya, Jesus sabi niya, narinig ninyo, alam ninyo, na sinabi sa batas, huwag kayong mga lunya. Do not, sabi niya, huwag kayong, ano ba, asawa na inyong kapitbahay, parang gano'n. Pero sabi ni Jesus, sabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo, pag tumingin ka pa lang sa babae ng may pagnanasa, ay nangalunya ka na. Matindi yun, ha? Matindi. Tumingin ka pa lang. So ang ibig niya sabihin, hindi mo nga hinawakan, hindi mo nga kinausap. Pero yung gumagapang sa loob, kapag sinabing gumapang, magkaroon sila ng kapangyarihan sa isda ng dagat, ibon simpapawid, hayop, at lahat ng gumagapang sa lupa. Pag may gumagapang na, katulad niyan, na pita na ng laman, ang katawan natin bigla bumalik sa alabok, biglang bumalik sa lupa. Kasi gumagapang sa lupa. So kung hindi natin ito pagharian, patuloy maging lupa ito. Kaya napakarami nating nakikita na napakabuti naman mga Kristiyano, napaka-anointed naman sila. At humahanga tayo sa kanila. Ngunit bakit namatay sila sa karumaldumal na sakit? Ang iba na disgrasya, nawasak ang katawan. Ba't nangyari yun? Naikwento ko noon, assistant pastor siya ng napakalaking congregation sa atin. Siya na sanang papalit na senior pastor. Napakalaki ng congregation, mayayaman. Ang kanilang members. Nasagasaan sila mag-asawa, nagdadrive sila galing sa Fairview yata. Galing doon siya. Yan sila nasagasaan sa highway dito sa malapit sa UP. Nabangga sila ng truck yata, nagkukross. Antimano, patay sila, wasak sila. Wasak yung sakyan nila. May mga anak sila. Nagtaka ako kasi ang buti ng pastor na yun eh. Ang galing pa magmasa. Paano nangyari yun? Nandiyan ako sa Maynila noon, nagtatrabaho. Tapos ang isa sa mga members nila, na isa sa mga leaders din nila, mayaman, may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Kwento siya sa amin, hindi ko maintindihan, Brad. Bakit? Ako manager niya, siya presidente ko. Ako rin eh. Sabi ko, ano kayo nangyari? Sa oras na nangyari kasing gumagapang at hindi natin nasabi, patuloy na patuloy.
na-maintain niya ang pagiging lupa natin, alabok. Sinumpa ng Diyos ang lupa ninyo dahil sa kay Adan na naging alabok. So maraming may sakit. Marami ring na disgrasya nga. Dahil hindi natin napagtanto na meron palang mga gumagapang. Meron palang nagliliparan na mga kaisipan, mga ibon sa impapawid natin. May sumisisid sa kalaliman ng ating karagatan na mahirap huliin. At hindi natin inuhuli ang mga isda na yan. Na nagiging kamalayan, nagiging kasama sa daloy sa dugo. Kaya pag nakagat ng lason, patay din tayo. Paano hindi natin isubdue yun? Dahil sabi ng Panginoon, pag kinagat ka ng makamandag na ahas, hindi ka maano katulad ni Pablo. So, kailangan nating aralin itong pita ng laman. Ang pita ng laman ay magkasama-sama yon, yung isda sa karagatan natin, ibon sa impapawid natin, hayop sa nagumagapang sa ating lupa. Nagiging lupa tayo. Maraming pita ng laman, alam nyo. Siguro naman, hindi ko na pwede isa-isahin. Kanya-kanya tayong may dapat lupigin. Matindi rin yung akin. Siguro matindi rin sa inyo dahil tingin nyo matindi. Pero paano titingnan natin? Saglit, sandali. Mukhang pinagluloko mo ako, sangkay. Mukhang pinagluloko mo ako, baya. Dali lang. Nasanay ka na, ha? Dali. Ipatupad ko ang aking pagiging espiritong nagbibigay buhay. Sandali, para itong aking lupa na ito ay magiging taga-itaas, hindi na alabok. Kundi sabi niya, nabago na. Sabi na sa unang Korinto chapter 15, hanggang sa 50, sabi niya, sandali, hindi lahat tayo mamamatay. Dahil hindi lahat tayo magiging alabok ng tuluyan. Sandali, i-convert ko nga muna itong lupa ko. Ang terrestrial ay maging spiritual. Sandali. Na? We have to take authority. Lahat tayo. Minsan, akala mo yan, inggit lang yan, pero lupa yan. Yan? Gumagapang na hayop yan. Inggit lang yan. Masamang pita na ng laman yan. Ay, madali naman dapat yan eh. Kaya lang, hindi natin nakita na hayop yan. Or ibon yan na nagliliparan dyan sa ating impapawid. Mga malulupit na hayop, dagat, laman dagat yan na sumisisid sa kalaliman ng ating utak, kalaliman ng ating puso. No? So, palagay ko alam ninyo kung ano ang pita. Masamang pita ng mga mata at kapalaluan sa buhay. Ito na. Itong kapalaluan sa buhay na ito, himpapawid na ito eh. Napakataas na ng lipad ng ating paningin sa sarili natin. Hindi na ito agila. Kundi ito ay mga uwak na eh. Na sobra ng mayabang tayo. Porque meron na tayong alam inano na natin. Tinaas na natin masyado sarili natin. Kapalaluan, kayabangan ba? Pride of life. Itong pride na ito, lahat tayo meron ganito. Iba yung sinasabi na, proud ako sa iyo. Hindi pride yun. Kapag tama yung halimbawa, mahal na mahal mo, sabihin mo, proud na proud ako sa iyo, mahal. Kasi ang galing ng ano mo, ang galing ng wisdom mo. Hindi pride yun. Ang pride ay spirit of pride yan. Hindi tayo binigyan ng espiritu ng kapalaluan o pride. Yan ay pag patuloy natin na inalagaan yan, patuloy din nagiging lupa tayo. Naging alabok. Pero tingin natin lalo na yung mapang-api ng mahihirap, matinding lupa yan. Kasi sabi ng Panginoon, ang naaawa sa dukha, nagpapautang sa kanya. Ang awa ay, ano rin yan, spirit din eh.
na gumagawa ng lupa na ito na kukonvert niya ng katawan, buto at laman ni Kristo. Kaya sabi niya, pag naawa ka sa duka, nagpautang ka sa akin. Sabi nga ni Jesus kay Saul, Saul, bakit mo ako pinag-uusig? Sabi ni Saul, sino po kayo, Lord? Ako si Jesus. Inuusig mo ako. Bakit kita inuusig? Panginoon ka . Ibig sabihin ni Jesus, pag inusig mo mga dukha, inusig mo sila, mga maliit na bata, si Jesus ang inusig mo. Dahil sila, si Jesus sila. Ikaw, si Jesus ka rin sana. At ikaw si Jesus. Siya ikaw, ako siya. Pero dahil sa gapang at mga himpapawid na hindi natin masubdue, polluted ang ating kapaligiran sa loob, ating mga atmosphere na pinahintulutan ay puro kayabangan, paging mapag-api, naging lupa tayo. Kaya sabi ng Panginoon, inusig mo ako. Samantala si Pablo magiging apostol niya. Para kasabi niyang sumisipa sa matulis na bagay. So 3 lang naman ito . Pita ng laman, pita ng mata. Ito. Yung walang-wala ka naman, ibig sabihin hindi mo naman afford. Bili ka ng mamahalin na bagay. Utang dito, hulog dito, hanggang sa magkahirap-hirap ka ngayon. Dahil sa pita ng mata. Ang ganda ng kotse na yan. Meron akong makasama na ganun noon. Hopefully, na-realize namin lahat. Nagpatutuo sa pulpito na pinagpala sila ng Panginoon dahil may bago silang kotse. Ang inuhulugan sa kotse, tila 18,000 pesos a month. Pinagpala daw sila. Tinitingnan ko, mukhang may kirot ang puso ko. Sabi ko, mukhang hindi ito tama. Kasi kinikita ng asawa niya, 25,000 lang . Mag-aaral mga anak nila. Saan nila kukunin ang budget na yun? Ang isa mga ilang buwan hindi nahulugan, narima tayong sasakyan. So akala natin pagpapala yun porque kaya natin kunin. Ngunit dadalhin tayo sa pagkabigatan. Naging lupa tayo. Dahil sa gusto lang masabing pinagpala, nagpatutuo pa tayo sa pulpit na pinagpala tayo. Utang yan . Papasanin mo yung utang . May luma ka naman sasakyan. Pwede pa, iba nga wala sasakyan . Ayaw natin magbisikleta dahil baka masira kutis natin. E di takpan mo. Mabilis ka makarating sa paruulan . Di ba? So, maraming pita ng mata na kala natin ay sa Panginoon, pero hindi pala. Pinatutuo pa natin. Sabi dito, ang masamang pita ng mata at kapalaluan sa buhay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Ito ang sanglibutan. Hindi po masama ang kotse. Kung ito ay kaya naman natin. Alam mo yung sinasabi mayroon kang surplus. Ilang minuto na ba tayo? Surplus. Actually, pagdating sa tithes and offering, kung pagbabatayan mo yung bago pa magkaroon ng batas ang Hudyo ng tithing, si Abraham ay nag-tithe kay Melchizedek. Si Melchizedek, hari ng Salem, hari ng kapayapaan. Salem means peace. Wala siyang simula, walang wakas, walang tatay, walang nanay. Parang si Kristo . In the order of Melchizedek, sabi si Kristo. Nag-tithe siya kay Melchizedek ng 10% ng lahat ng spoil. Kung babasahin mo doon. Lahat
ng surplus. Doon niya kinuha ang tithes, 10%, binigay kay Melchizedek. Hindi po malupit ang Diyos. Nakakainin ng pamilya mo ay kukunin niya para lang mapatunayan na matapat ka sa Kanya. Nangyari sa akin, dahil nagpapioneer ako ng church, ang sweldo ko ay 56,000 yata. So every 15 days, ang sweldoan, mayroon akong 18,000. Mayroon akong minamanage na kumpanya dyan noon. So unang sweldo ko, 18,000. Malaki ng pera nung araw yung kahit papano. Sabi ko, first fruit ko ito, Lord, bigay ko to sa iyo. Ako rin ang pastor. Ako nag-pioneer. Maliit na apartment ng aming inuupahan. Pero pinagkakasya namin ng mga tao. Ngayon na kami siguro mga panahon na yun, may 30 na kami mahigit. Pero sa mga hindi regular. So, ganito kalaki medyo kasya na rin kami. Ano? May ventilador lang, okay na. So, malaking obligasyon. Bibili kami ng mga gamit. Hindi naman mamahalin. So, binigay ko yung 18,000 ko, pero hindi, alam ko na hindi kami magugutom, mga anak ko. Dahil, sabi ko, kaya naman namin eh. Bigay ko to sa Lord. No? Yung ganyan. May mga sacrifice kang ginagawa, pero hindi up to the point na talagang parang napakalupit naman ng Lord. Sabihin na mag-tithes ka. Unahin mo ang Panginoon. Ito ang aking unang ministry. Yung anak ko na nagdidedi pa, binibili ko ng gatas. Ilang taon lang si King noon? 1 taon lang yata. So nagdidedi pa yung anak ko eh. So doon sa tithes and offering, na sinabi kay Abraham, hindi ko po din-discourage kayo huwag kayo mag-offering ha. Tulungan yung church ninyo kasi kayo naman gumagamit niyan eh. Hindi lang si Pastor Ding, hindi lang mga pastor natin dyan sa Cavite o saan pa tayo magkakaroon sa Mandaluyong. Tulungan nyo yun. Dahil pera lang yun eh. Ano? Di mo nagbibigay ka sa Panginoon, nakikita ang iyong pananampalataya na pinagpala ka na. So, nangyari din na akala mo masakit. Pero hindi, masaya ka eh. Kasi, kaya pa naman natin 15 days, di ba? Oo, kaya natin. Hindi kami nagkulang, kumbaga. Minsan may nangyayari ganun. So, hindi lahat ng pera ay pita. No? Pinagpala ka ng magandang sweldo, purin mo ang Panginoon. At kung may surplus ka, dali mo saan? Ang surplus, hindi naman nangangahulugan na mayroon kang sweldo na halimbawa 10,000 at 10% ng 1,000. Okay. Yung 1,000 na yun, pwede mo dalhin sa church kung tingin mo ay surplus yun. Ibig sabihin ay nakapagkasya mo naman yung 9,000 sa pamilya mo, nilalaan mo yung 1,000 doon sa gawain ng Panginoon. Dahil ang church ay, kumbaga yan ang lugar kung saan tayo nagtitipon-tipon na kailangan natin i-maintain din ang gastusin. Kaya-kaya naman natin actually, kung gustuin natin. No? At yung 9,000, kaya lang hindi kasi ang 10,000 naman, marahil sa panahon noon, dahil may pita nga ng laman tayo. Inuuna natin yung mga hindi pa naman natin dapat i-enjoy tulad ng iPhone. Meron ka naman cellphone na gumagana, ayos naman. Ako nga, meron nga kasama dito basag-basag na yung kanyang Samsung dito. Sabi ba, di ka bibili ng ano? Pwede pa naman eh. Pero ang yaman itong taong to. Medyo practical lang siya. No? So, kung minsan nagiging pita ng laman na yung kaya mo naman tumulong sa mga dukha, ay hindi mo nagagawa. Kaya mo naman tulungan ng church, hindi mo nagagawa. So, kung magbigay ka naman ay 20 pesos, 50 pesos, okay lang yon.
Kung yun lang naman talaga ang surplus mo. Pero kaya mo naman magbigay ng 1,000, hindi ka nagbibigay. Ngayon, nakita mo, kapos ito, kapos dyan. No? So, nagkakaroon, ewan ko, nakukumbikta tayo minsan, pumasok tayo sa church na may kulang. Tapos ay mainit, yung ventilador, magkano lang? 2,000, ano? Mayroon ka na magandang ventilador. Meron naman tayong surplus. Kaya lang inuna natin ibili ng mga bagay na pang-ML. Ayun. Inuna muna yung pita ng laman. Hindi raw sa sanglibutan, hindi raw sa Diyos yung sanglibutan. At sabi niya rito, sanglibutan ay lumipas, sabi niya. At ang masamang pita niyaon, datapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Magpakailanman. Hindi lamang doon sa buhay na walang hanggan. Nananahan, ibig sabihin, nananatili hanggang sa kahuli-hulian ng ating angkan. Ang ating ginagawa sa Panginoon ay hindi po para lamang sa sarili natin. Maging wise tayong mga magulang na lahat tayo ay naghahanap buhay. Minsan, ang gabi ginagawa nating araw para sa ating mga anak. Ngunit marami tayong ginagawa physical na hindi naman natin naipamana sa mga anak natin. Naghirap pa rin sila. Bakit? Hindi natin nagagawa itong kalooban ng Diyos. Pag nagawa natin kalooban ng Diyos, sakop ang ating buong angkan o sunod na henerasyon. Napakarami ng pag-aaral na mayaman ang kanilang magulang, maganda ang posisyon sa kumpanya, pero hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito naman magsasaka lang. Pero lahat ng anak niya naging asenso. Kumanda ang buhay. Bakit? Maaring napagharian niya ang kanyang lupa. Ang mga isda sa karagatan niya, hinuhuli niya, sinasabdue, pinagharian niyang masamang mga isda sa kaloob-looban ng kanyang dugo, ng kanyang utak. Ang himpapawid ay nalilinis niya sa pamamagitan ng paglinis ng kanyang masasamang kaisipan ng mga ibon, at ang mga hayop sa loob niya ay kanyang nalupig. Yung mga gumagapang na masamang pita. Kaya hindi siya patuloy na naging lupa ng sanglibutan, kundi naging taniman ng Panginoon, ng Ama. Sabi niya, kayo ang kanyang garden. So, lahat ito ay kaisipan actually. Lahat ay kamalayan. Lahat ay mga inalagaan nating mga ideas, mga pagnanasa na dapat natin lupigin. Alang-alang sa sunod nating henerasyon. Sabi niya, ang pagmamahal ng Ama, ang pag-ibig ng Ama, sabi niya, ay wala sa atin. Kapag tayo ay patuloy sa mga pita na ito, ang pag-ibig, ibig sabihin, Diyos mismo. Kapangyarihan, newness of life, ang una, sabi doong bunga ay pag-ibig. Ang pag-ibig hindi lamang mapagmahal tayo sa kapwa, kundi ito ang unang bunga na lumulupig sa lahat nitong mga pita, dahil ang pag-ibig ng Ama ay pag-ibig sa ating tunay na katauhan. Mahal ba natin talagang buhay nating Diyos? Lulupigin sila lahat niya. Sa ngayon, ang iba, hindi pa natatanaw kung paano ang sinasabing pag-ibig ng Ama. Ngunit madali naman nating mapuna kung iniibig ba natin ang buhay Ama, buhay Diyos natin, na siyang makapangyarihan, nalulupig, unang-unang bunga, nalulupig sa lahat ng ito. Huwag tayo maging reliyoso na yung hindi naman masamang pita ay tinakwil mo naman.
mabuting pita naman yung nakuha mo, ay sabi mo, hindi sa sanglibutan niya. Katulad niya marami dyan iniwan ng pamilya. Wag, kapatid. Huwag tayong ganyan. Hindi tayo ganyan. Ha? Dahil ang ministry kahit saan ka, sabi nga ng Panginoon sa Samaritana, darating ang panahon na hindi na kayo magsasamba pa sa Jerusalem. Pupunta nun para magsamba. Dahil sabi niya, tunay na mananambang hinahanap ng Ama. Sabi niya, sumasamba sila sa Espiritu at katotohanan. Ang ministry, kapatid, andyan lang sa pamamahay mo. Nandyan lang sa labas ng pinto mo. Nandyan lang sa paligid mo. Hindi mo kailang iwanan ng pamilya mo dahil yan ang una mong ministry. Ang pera nariyan lang sa paligid mo. Hindi mo pwede itakwil, hindi mo kailang itakwil ang pera na hinahabol ka para din sa ikabubuti ng Panginoon sa mundong ito, ikapupuri ng pangalan niya. Pero kung magiging pang sarili mo na yon, naging selfish ka na, yun pita na yon. Ang pera, tandaan nyo, hindi po masama. Ang masama ay ang pag-ibig sa pera. Sabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan. Hindi po masama ang pera. But the love of money ang masama. Ang pag-ibig sa pera ay masama. Dahil pera, isipin mo, ibigin mo. Hindi naman tao ang pera. Ang iniibig ang tao. Ay, biro mo yung mayroon dyan, kulang na lang, pakamatay para sa pera. Kulang na lang, pumapatay pa para lang sa pera. So, wag. Pita ng laman yan. Pagka naging pita na ng laman, nagiging alabok na tayo. Ang pagkain ng ahas, alabok po. Genesis chapter 3. So kaya maraming ahas na gumagapang sa loob. Kinakain ang laman hanggang sa mabulok, hanggang sa magkasakit. Dahil hindi natin napag-arian ang mga gumagapang sa lupa. Lalo na ang pita ng laman. Kapag naging pita ng laman, naging alabok na po tayo at kinakain tayo ng kalaban. Yan, marami sa atin wasak, nagkakasakit. So ito lang simpleng natin. Pagkakaunawa, kayo naman, ay katulad din natin Sheena, si natin CJ, itong mga bata, ang titindi ng revelation ng Panginoon sa kanila na tayong mga adults ay malaking natutunan natin. Kaya dito napapatunayan na wala pong matalino, walang mangmang. Kapag nakinig ay talagang masasabdyu, malulupig natin ang lahat ng ito. Pita ng laman. Pita ng laman, pita ng masamang pita ng laman, masamang pita ng mata, masamang pita ng espiritu ng pride, na lahat na tayo dapat tatlo itong pangunahin na ito na may mga members ito sa loob. May tagasunod na dapat natin lupigin. Pag nalupig natin ang leader nila, lahat yan, walis sila lahat. Amen? Hallelujah. Father, salamat po sa nuggets mo. Nuggets number 7 na pala ito. At salamat at nalaman namin mayroon palang sanglibutan na dapat namin i-convert sa iyong kaharian. Salamat po. At paghaharian namin ito sa kapangyarihan ng aming Panginoong Jesucristo na aming buhay. Ama, salamat sa iyong reminder sa amin. Sino man ang wala pa rito, sana po ay kapag narinig nila, dalangin ko sa iyo, Ama, na hiwain mo rin ang kaming mga puso hanggang sa matapyas mo ang sanglibutan na ito sa amin, upang hindi manaig ang pagiging makasarili na siyang tirahan ng pita na masama. We bless you, Father. We thank you. Thank you, Abba, Holy Spirit, Daddy, sa iyong pagtuturo sa umagang ito. Christ Jesus, Lamb of God, salamat sa paglilinis sa amin sa loob at labas. Patuloy kaming walang dungis sa iyong harapan at binanal mo nga kami. Salamat po, Lamb of God, Yeshua HaMashiach. Thank you, Father Almighty, at kami ang iyong kapuspusan dahil kami ang iyong buto at laman
at maghahari kami sa buhay na ito. In Jesus' mighty name, I declare and I bless you, Father. Amen. Hallelujah. Guys, you're blessed. Punta ako sa trabaho 10 o'clock. So, patuloy kayo magbulay-bulay dyan. Wala man kung naka-lockdown naman kayo, no? May group chat naman tayo, Ipahayag, no? Gusto nyo mag-record uli kayo para pag lumabas kayo sa bibig mo, iba yun Katulad ko, itong mga pag-aaral natin, hindi nyo ba napupuna? Bigla na lang tayo papasok sa pag-aaral. Hindi naman sa irresponsable ako, kundi marami akong na-meditate bago pa lang. Pero pagdating na sa pag-aaral na ganito, nagsasalita ako, ang daming revelation. Ako mismo nagugulat Hindi ko naman napag-aaralan ito. So ganun din tayo lahat. Kung nangyayari sa akin, isa lang naman Holy Spirit na buhay natin Kaya pag pinapahayag mo kahit recorded yan, biglang may masambit ka. Ang ganda ito. Ganda. Ganyan. Ganyan tayo. Okay? You're blessed, guys. See you mamaya. 6:00 sigurado na tayo. Meron tayo. Mukhang wala ako trabaho. Mamaya before 6 o'clock. Tuloy natin yung huli na ito, fruit number 9 na ito. So, mag-serye tayo. Mag-suggest kayo anong siserye natin. Sunod, Okay, you're blessed. Tandaan nyo, ang Ama, Anak, Banal na Espiritu Santo at ako, nagmamahal sa'yo. Amen? See you.